Complainant, Credit Beacon, Quick Pesa, Loan App, Quick Pesa. Good day. We have finalized your information to file a legal complaint and request a schedule for a judicial hearing on June 30, 2026 at 9 a.m. Our legal official, along with Police Captain SPO4 Ronald Velasco, SPO2 Jasper Ramos, and SPO4 Joan Almadriga will be present. Please provide us with a convenient time in your house or office address. We urge you to coordinate with us promptly to avoid any inconvenience. Kindly disregard if the payment has been made. Thank you. Okay, yun po ang ating tatalakayin na magsasampa raw ng legal no complaint at magsasagawa raw ng schedule ng hearing dito sa mga online loan app na ito. Pero bago natin simulan ng talakayan na ito, tatalakayan natin ito, ay maglalambing ako sa inyo na pakisuportahan po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyo ang video ito, malaking tulong po yung inyong simpleng pag-like, malaking tulong po ang inyong simpleng pag-share, at para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending apps, pakihit lang po ang notification bell. Disclaimer, hindi po ako nang hihikayat na mangutang kayo dito sa mga online lending apps. Ako po ay nagbibigay lamang po ng payo, gabay at patnubay kung paano nyo haharapin ng mga suliranin na ginagawang paglabag ito mga abusive and unfair collection practices ng mga online loan apps. At hindi po ako nangungonsentin huwag magbayad ng utang. At ako po hindi abogado, ako po simpleng mamamayan na kagaya nyo, nagre-report lang din po ng mga abusive order sa kanilang mga ginagawang maling pamamaraan ng paniningil. So yun nga no, magsasagawa raw ng complaint, magrereklamo raw itong si Credit Beacon, Quick Pesa, Loan App, Quick Pesa. At nakuha na raw yung information at finalize na para maisagawa itong request na schedule para sa korte sa judicial hearing sa June 30, yung buwan na ito. At eksaktong alas 9 raw ng umaga. At may legal pa sila, okay no? Maya natin talakayin yung ano. Ito natatawa kasi ako dito sa mga ganito, no? Ito ko si complainant, si Credit Beacon, si Quick Pesa, Loan App, Quick Pesa. Mga illegal na online loan na po yan, mga kajani. Okay? Ito yung mga papalit-palit lang ng pangalan na sa pagkakaalala ko, ito si, ano to under to ng Credit Beacon, parang si Metacash, no? Kagaya sabi sa inyo, katulad ng nakarang video natin, huli, yung latest video natin, ang hilig magpalit ng pangalan nito, mga online loan app nito. Tapos itong si Quick Pesa, laging nasa ano yan lagi na sa isang loan app kasama doon sa mga ibabang mga kasama na under ng Metacash. Kumbaga sa sa isang online loan app, marami sila diyan magkakasabwat. Tapos, lakas ng loob, magsasampa ng kaso. Pero pwede nga ba sila magsampa ng kaso na small claims o pwede ba sila magsampa ng kaso sa korte sa ating mga hindi nakabayad? Lalo na mga ganitong illegal at hindi kasama sa list of unrecorded online lending platform ng SEC. Ito po, sasagutin lang po natin ng naaayon sa ating kaalaman, ha? At hindi sa ibang sabi-sabi lang. Bawal daw po silang magpautang, so bawal din silang magreklamo. Yun lang po yun. Napakasimpleng sagot sa isang simpleng tanong. Bakit sila bawal magreklamo at bawal sila magsampa ng kaso? Kasi kailangan may lisensya sila magpautang online. Kailangan rehistrado sila sa SEC. Kailangan sila ICIC accredited. Yan ang mga kailangang lisensya o certificate of authority na pinahihintulutan sila magpautang. Siyempre, hindi sila basta-basta makakahabol dyan, lalo na papautang sila online. Kasi pagka walang lisensya, hindi sila pwede lumapit. Although, pwede pa rin naman silang maningil dahil may rights pa rin naman sila na maningil ng pautang because they are practicing lending. Okay, Kasi nagpapautang pa rin sila, yung nga lang illegal. Linawin ko lang. Pero syempre, kung tayo may utang at tayo talaga nakakuha ng pera sa kanila at nagamit natin, ibalik lang po natin, ibalik lang po ninyo yung perang nakuha ninyo. Huwag nyo na kung dagdaga siguro ng interest kasi illegal naman sila, yun ang point ko. Pero kung ayaw nyo ng bayaran, it's up to you kung sa tingin nyo illegal. Pero hindi ako nanghihikayat na mag-all farming kayo rito, no? Yung lang po yung aking point of view dito at yung aking, in my experience. Binabalik ko lang ho talaga yung mga principal amount na ibinibigay sa akin. Nuwari, binigay ko 500, balik ko sa'yo 500. Pero matagalan. Hindi yung talagang ura-urada agad. Kasi, alam ko naman na kahit ibalik ko yan, sisingilin nyo pa rin ako doon sa mga dagdag na interest o yung mga processing fee na sinasabi nila. Yun na po masasabi ko. No? Ito ngayon, hihingi pa rin sila ng tulong doon sa mga police captain, SPO4, SPO2, SPO4 ulit. No? Yung mga yan, yung mga SPO4, mga kadyani, hindi na po yan ginagamit sa ngayon.
Dahil pinalitan na ho yan ng iba. Kumbaga, kunwari, Police Master Sergeant, ayun, DPMS. Hindi na po SPO po ang ginagamit. Police Captain, ganun, DPC, Police Corporal o CPL. Yun po yung ginagamit. Hindi na ho ginagamit yung mga SPO2, SPO4 na yan, no? Matagal na hong pinalitan yan dahil nga nag-upgrade na po sila yung PNP. Tsaka kung kayo makaka-receive ng mga ganyang klase ng mga messages na may tatawag daw sa inyong police na SPO2, SPO4, doon pa lang, maliwanag na they are using intimidating tactics para matakot kayo na kunwari may pulis talagang pupunta sa inyo, para kunwari sasamahan kayo, para kasi palalabasin ng mga yan, matakot kayo dahil may pulis kaming kasama, may NBI kaming kasama, kakasuhan namin kayo sa korte. Gayong civil case lamang po yan at bawal na bawal makialam ang mga kapulisan diyan sa mga ganyang klase ng mga panginingin ng utang. Ano masasabi ko, kahit nga home credit o kahit yung mga kilalang lending companies, hindi ho basta-basta pwede magpasama ng pulis. Maliban na lang ho kung kayo'y talagang sinampahan ng kasong estapa at napatunayan na kayo ay gumamit ng panluloko at kayo'y nanlilang doon sa inyong inutangan na company o sa lending company o sa loan apps, di ba? Kaya nga paulit-ulit natin sinasabi yung mga ganito kasi marami pa rin ho mga natatakot, marami pa rin ho mga beginner sa ibig na sabihin sa madaling salita, natakot sa mga ganitong klase ng mga messages na sinasabi ng mga online loan app. Tapos yung online loan app, ang kapal na mukha, illegal. No, nakakaloko tong mga to. Tapos, please provide us with convenient time in your house or office address. We urge you to coordinate. Kahit naman makapag-coordinate sa inyo, hindi niyo magkakausapin ng maayos yung tao, sigurado naman yan. Dahil sandamakbak na mura, pagbabanta, pananakot ang aabutin ninyo. Pero mo, maniningil lang kayo. Before the due date, di ba? Sasabihin nyo, tatawagan namin kayo ng ganitong oras, kasama na ng mga pulis, kasama ng abogado na tumatawag sa inyo. Di ba? 5 days before the due date, magugulantang ka na lang, kinontak na lahat ng mga referees mo dyan sa cellphone mo. Di ba? Doon pa lang, sila na yung nagsisimula ng paglabag sa batas. Kaya paano nila sasabihin na sila ay magre-reklamo? Paano nila masasabi na sila ay magsasampa ng kaso sa inyo? Kung sila mismo ang sa simula pa lang gumagawa na ng kalokohan, ng maling pamamaraan ng paningin. Di ba? Ulitin ko, kasi yung mga yan, lalo yung mga ganitong klase mga illegal, mostly yung mga ganyan naranasan ko is auto-disburse. Basta nagpapadala ng pera, basta nakita nila na active yung number ng GCash at nakakonekta doon sa Facebook pages ninyo, sa mga Facebook links ninyo. Pag nakita nang yan, automatic, di mo pa nga alam yung utang, pinadalhan ka na ng 500. O di may utang ka ng 1,000 mahigit pagkatapos ng 1 linggo. Di ba? Tapos sisingilin ka ng ganyan, tapos haharasin ka ng ganyan, tapos sasabihin, kakasuhan ka ng ganyan. Ba't tibay naman na sikmura nito mga illegal na ulam na ito na magsasabi kakasuhan ka kahit di naman sila dapat magsampa ng kaso. So sana nakatulong ang video ito, muli maglalambing ako na pakisuportahan po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube. Maraming po salamat sa ulitin.